Lahat ng tao sa social media ngayon ay merong isang babae na pinag-uusapan. Kilala nyo ba kung sino yung tinatawag nila na Kaplan Heiress? Bakit ganun ka-invested ang lahat sa kanya? Alam nyo ha, kung makikita nyo sa social media, lahat alam na alam kung ano ang takbo ng buhay niya. Pero kung hindi nyo pa siya kilala, ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ang babaeng ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag na si Hayley Kaplan. Isa siyang heiress, no? Tagapagmana ng isang napakayamang pamilya. Ibig sabihin, lahat ng gustuhin niya, kaya niyang makuha. Lahat ng pwede niyang maisip, sa kanya na. Ganon kayaman yung pamilya nila. Pero, dahil ganito kagarbo yung buhay niya, may mga ano yan may mga cons. Isang araw, naisip niya na, ay, parang gusto ko ma-experience yung buhay ng isang normal na tao. And may rason kung bakit niya gusto ma-experience niyan. Kagaya na lang nitong example na to. Sa school kasi, alam niya at aware siya sa sarili niya na napapaligiran siya ng mga fake friends, kumbaga. Yung bang mga tao na nandyan lang kasi alam niya na may gustong makuha sa kanya. Una dahil siguro sikat siya, or dahil may favors na gusto makuha dahil mayaman siya, dahil may pera sila makukuha. Ito ay dahil na rin nga sa yaman at impluensya noong kanyang pamilya bilang isang Kaplan heiress. Sabi niya, alam nyo, parang ayoko na ng ganito. Ayoko na ang plastic ng mga tao sa paligid ko. At ititigil ko na yung ganitong kalakaran sa buhay ko. Gusto kong ma-experience na magkaroon ng mga tao sa paligid ko na genuine yung relasyon sa akin. So dito na mag-uumpisa ang totoong kwento. A new Hayley. Ang ginawa ngayon nitong si Hayley Kaplan, lumipat siya ng school. Sabi niya, sa pagkakataong to, ipapakilala ko kung sino talaga ako. Yung ako na hindi nakadikit sa pangalan ng aking pamilya. Bilang isang Kaplan, di ba? Ang ginawa niya ngayon, binago niya yung sarili niya. Yung mga gamit niya, ginawa niyang pang normal na tao. Yung pananamit niya, hindi masyadong engrande. That way, makikita siya bilang isang normal or basic, tama ba ang aking term, na tao. Para hindi rin siya makilala bilang isang heiress. Na-push niya naman yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Pero, dito natatakbo ang unang plot twist ng kwento. Mag-uumpisa na ang stress sa buhay ni Hayley at stress sa buhay ng mga manonood. Marami nabubuwisit sa mga comments nakikita ko. Nahirapan siya na maibalik ang totoo niyang pagkatao dahil merong isang babae ang nagkiklaim na, ay, ako si Hayley Kaplan. Isang identity thief, kumbaga. Paano nangyari to? Mamaya pupuntahan natin. Sa bago niyang school kasi, nabubuli siya. Kabaligtaran ng buhay na kinasanayan niya dahil hindi na nga siya kilala ngayon At lalala ang lahat ng to dahil makikilala niya at makikilala natin ang isang babae na nagngangalan na Candice Mathis. Ang problema ngayon, habang binababa niya ang kanyang sarili, pinipilit ni Candice na tumaas. At makaka-epekto to sa ating bida na si Hayley Kaplan. Pagdating ni Candice sa school, ayan na, makikita natin yung eksena. Inakala ng lahat na, ay, yan pala si Hayley Kaplan. Kasi ano sila di ba? Ine-expect nila na dadating sa school si Hayley Kaplan, pero ang wala sila nakita hindi nagpakilala talaga yung totoong Hayley Kaplan. So si Candice, may pangarap siya na gusto niyang respetuhin siya ng mga tao. At nung napansin niya na, ay, akala nila ako si Hayley Kaplan. Sige, iti-take advantage ko to. Iikot ang buong kwento sa mga bangayan ng dalawang babaeng ito. At sa katanungan na, paano kaya i-reclaim ng totoong Hayley Kaplan yung kanyang identity? At, more importantly, paano siya mag-shine bilang isang normal na tao na yung totoong kanyang sarili na hindi siya kilala bilang isang mayaman na isa lang siyang nobody. Ika nga, eto na. Hayley versus Candice. Paano
paano pahihirapin ng ating kontrabida ang buhay ng ating bidang si Hailey? Alam nyo, sa isa sa mga pinakamabibigat na eksena sa palabas, ginather ng principal yung buong school. Sabi nila, okay po, lahat po tayo ay pumunta dito. Kaya niya ginawa to kasi gusto niyang pasalamatan yung pamilya Kaplan. Malaki kasi yung impluensya ng pamilya Kaplan doon sa school. Nagdo-donate sila ng kung ano-ano, so gusto nilang pasalamatan yon. Si Candice ang nagpronta dito. Sabi kasi nila, di ba? Okay, gusto po namin pasalamatan ng pamilya Kaplan. Ito po, nandito ngayon si Hailey Kaplan. Ito ha, imagine ninyo na hindi ikaw yung ina-address ng mga tao na ikaw talaga yon, di ba? Parang medyo weird. Itong si Candice ngayon, ang weird kasi kahit nung sinabi yung pangalan ni Hailey, sabi niya, sige po, thank you. Ako po si Hailey Kaplan. Pinapanood to ni Hailey. Maraming salamat po. Inown niya yung identity nitong ating bida. Pero sabi ni Hailey, ay, hindi. Sasabihin ko kung anong totoo. Nabubwisit na ako dyan sa Candice na yan. Pero, nung gagawin niya na, alam niyo, binuli talaga siya ng malala ni Candice hanggang sa napatangan na lang siya. Nararamdaman ni Hailey na parang gusto na talaga kunin ni Candice, hindi lang yung pagkakakilanlan, no? Kung hindi parang yung totoong buhay niya na talaga. In turn, ayoko kayong spoil na masyado, no? Pero makakahanap ng mga baho itong si Hailey tungkol kay Candice. Mamaya, pakinggan ninyo. Ano kaya yun? Aalamin natin, ha? Real friends. For the first time sa buhay ni Hailey, nagkaroon siya ng mga totoong kaibigan na sumusuporta sa kanya at walang gustong maibalik sa kanila or walang tinatagong mga agenda, di ba? Gusto lang yung presensya niya at mahal siya bilang isang normal na tao. Akala kasi nila no, na ordinaryong estudyante lang ito si Hailey, kaya pinakikitaan din nila ng kabaitan kahit na walang-wala siya. Isang nobody, ika nga. Kumbaga, parang sila yung loser sa campus. Pero totoong kaibigan sila. Isa yan sa mga nahanap ni Hailey na nagpaganda. No? Actually, yun yung hinahanap niya kaya naglipat din siya. Pero meron pa tayong isang pag-uusapan. Si Luke. Siya yung magiging, kumbaga, makaka-love triangle ng bida at kontrabida. Parang Mara Clara, ganon. Si Luke, magkakagusto sa ating bida. Syempre, magkakagusto rin yung kontrabida. Iikot ngayon yung katanungan doon na sino ba yung mamahalin ni Luke? Gwapo eh. Yung isang Hailey na walang-wala. No? Yung totoong Hailey ha. Walang-wala. Hindi naman siya kilala. O itong si Candice na kilala bilang si Hailey na mayaman, maraming pera, sikat na sikat. Kayo na lang ang bahalang humusga. Isasuggest ko na panoorin nyo talaga. Babalik tayo sa realidad. Sa totoo lang ha, wala talaga akong kaalam-alam dito sa Kaplan Heiress na to. Nagulat na lang ako kasi trending siya. No? Trending siya at ang dami ng mga nagpo-post tungkol dito. Marami rin sa kanila ang nagulat na, hala, pinanonood nyo rin pala to? Kung ganyan yung nag-experience nyo, i-comment nyo sa ilalim. Na-shock sila. Ang dami pala nating nanonood, hindi lang pala ako. Pero first things first, isa itong online content na nagngangalang True Heiress versus Fake Queen Bee. Yun yung totoong title niya. Title pa lang, alam mo na predictable talaga siya, no? Na for fast consumption, ika nga, di ba? Pangit yung acting, sa totoo lang, no? Aware ang lahat dito, pero ina-enjoy ito ng lahat. Isipin mo yung sa atin, no? Yung mga cringe na mga teleserye sa hapon. Pero ang dami pa rin mga nanonood sa atin kasi nakakabwisit yung mga karakter. Kahit pangtanga yung mga problema nila, di ba? Naiinis pa rin tayo. Parang ganun siya. Tumatakbo ang palabas na ito ng 1.5 oras. Dito naman ako na-impress, no? Kasi medyo bago siya, no? Minsan lang nagkakaroon ng mga pelikula na vertical content na tinatawag. Medyo bago para sa akin ito. Kaya lahat ng mga babad sa internet, sa TikTok, sa Reels, madali silang na-hook dito sa palabas na to. Pinapost kasi ng paunti-unti yung mga clips hanggang sa nahuhook yung mga tao. Teka, anong next? Nasaan na? Nahanap nila kung ano yung nangyayaring susunod. Naku-curious sila hanggang sa bibili na nila yung kabuuan. Yung iba, pinipirata po. Huwag po natin gagawin yon. Eto ngayon yung plot twist ng kwento, ha.
Spoiler alert. Sasabihin ko na sa inyo, si Candice Mathis pala, siya pala ay anak nung parang helper nila sa bahay, no, ng pamilya Kaplan. Pero yung tanong ngayon dito, magkakabati ba itong dalawang magkaribal, kumbaga, na ito? Kayo na ang bahalang umalam kung ano yung mangyayari sa ating Kaplan Heiress. Ito ngayon yung question of the day natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Ano yung mga cliche na drama, local or international, na sinubaybayan mo? Naging guilty pleasure, ayun yung hinahanap kong salita. I-comment mo sa ilalim. Ako yung Moshi Moshi Chikiyaki, pinanonood na nanay ko, so napapanood ko din, Daisy 7. Kung di nyo alam, search nyo na lang. Anyway, yun lamang po ating kwento ngayong gabi. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Promote ko lang din po yung aking TikTok at aking Instagram. So yun lamang po. Si Claro the Third. At ito ang aking kwento.